May kinakabahan pa rin pag nakahundi sa unahan. So, salamat po sa Panginoon sa patuloy na biyaya na makapagdala po ng kanyang salita. So, salamat po sa patuloy na pagtitiwala. Salamat sa pastor at sa Panginoon din sa privilege na makapagdala. So, biyaya po na makapagsalita dito sapagkat kung hindi dahil ng Panginoon ay walang karapatan. Pero salamat dahil ang ating pag-aaralan ay ang salita ng Panginoon ay nawa ay mapagpala tayong lahat. Ano po? So, blessing naman po dahil pagka akong preacher, kilala nyo na. Ano po? Kaya pagka late kayo dumating, baka wala na kayong mabutan. Kaya magandang maaga tayong natin ng prayer meeting. Ano po? Sige po, tayo po yung magbasa nang tayo matapos na. Sige po, ating mabasahin po ang ating text ngayong gabi. So, sa aklat po ng Ephesians, so basahin na po natin yung verse 1 hanggang 4. Sige po, sabay-sabay na nating basahin. Sa wikang Tagalog na lang, sa Tagalog. Sige po, kung niyo pong nakita, isamahan niyo po akong magbasa. Handa, basa. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ina na siyang unong utos na may pangako upang yumaan kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. At kayong mga ama, ay huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa way at aral ng Panginoon. Sige tayo po muna yung manalangin. Ama naming Diyos na sa langit, magandang gabi po. Salamat Panginoong Diyos sa gabing ito na iyong binigay sa amin. Salamat sa pagkakataon muli na kami ay nagkatipon-tipon upang patuloy na pag-aaralan ng iyong mga salita. Salamat Panginoon sa mga nakadalo, maging sa mga nanonood online. Kaya po magpala Panginoong Diyos sa aming pong pag-aaralan. Nawa po ay mapagpala ang bawat isa. Dalangin pa ng Diyos ang iyong mayamang karunungan sa akin na magsasalita pa ng Diyos ay tunay pa ng Diyos kayo po ang gumawa sa bawat makikinig. Nawa po ay mapagpala kami lahat ng iyong mga salita ngayong gabi. Nawa ay may matutunan kami at patuloy na may apply sa aming mga buhay bilang katulungan pa ng Diyos sa aming paglagaw, Panginoon. Salamat po marami. Patawad po sa mga pagkukulang, kasalanan na iyong nasupungan sa amin. Patuloy kaming linisin ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Kayo po ang malulhati sa oras na dadaan. Kayo po ang mapupurihan pa ng Diyos. Binabalik po namin lahat ng pasalamat at pagpupuri sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay po, makakaupo na po kayong lahat. So, salamat po sa Panginoon sa biyaya na makapagdala nga po ng kanyang salita. So, tayo po ay patuloy na tumatalakay po sa usaping pamilya. So, at ako po nagsasalamat, ako ay miyembro ng pamilya. At ako po ay may pamilyang, hindi lang basta pamilya, kundi pamilyang naglilingkod sa Panginoon. Dahil yun ay, kumbaga ay blessing na ikaw ay mapilya, lalong blessing na yung iyong pamilya na nakikita mong naglilingkod sa Panginoon. So nung pong mga nakaraang linggo, ay tinalakay po yung aralin patungkol po sa mga ina. Sana po ay talagang natuto tayo. At nung nakaraan po ay patungkol naman sa mga ama. So ngayon po ay medyo dahil pong akin ay tungkol naman sa mga anak. Dahil kung nakaraan, pwedeng kalahati lang ng audience ang tinatamaan. Pero ngayon, parang lahat tayo subject dito eh. Kahit pa anak kayo sa labas, talagang anak kayo. Kaya lahat talaga tayo dito, sana ay mapagpala ng Panginoon sa ating pag-aaralan. So tayo po ay tumatalakay sa gawain, sa usapin nga po pamilya. So, at ang pamilya po ay, kumbaga ay, ang Panginoon naman talaga ang nagtakda. So, kumbaga ay, hindi naman madaling gumawa ng pamilya, kaya talagang yun ay pinapanalangin din. Kaya biyaya po na tayo ay may mga pamilyang nakikitang naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang isang masayang iglesia, gaya ng sabi ng ating pastor, ay nagmumula sa masayang pamilya. Kasi madadala mo yan sa iglesia kung ano yung ugali mo sa iyong pamilya. Kaya kapag ang ating iglesia ay masaya, ibig sabihin, binubuto ng mga pamilyang masaya na nagpapasalamat sa Panginoon. So yun po, ngayong gabi, ay yun po, ang ating pag-aaralan naman ay hinati ko lang sa dalawa. So ito po kasing Ephesians ay nasulat, yung chapter 1 hanggang chapter 3 ay patungkol po sa tinatawag nating kung paano tayo biniyayaan ng Panginoon. So mula sa election, sanctification, hanggang regeneration. So yun po yung nakalagay doon. Pagdating po ng chapter 4 hanggang chapter 6, ito naman po yung mga bagay na dapat natin gawin o dapat ipamuhay bilang tayo mga anak ng Diyos. So noong una po, sa
tinalakay po ni Romel yung relasyon ng asawang lalaki sa asawang babae. So, baliktad pala. Asawang babae sa asawang lalaki. Then, nung last week naman po ay yung relasyon naman po ng asawang babae sa asawang lalaki. Then, ngayon pong gabi ay mapag-aral naman po natin yung relasyon naman po ng magulang sa mga anak at anak sa magulang. Kaya po, ano ko pasalamat dahil ang iglesyang ito ay, kumbaga ay, itong mga usaping ito ay, kumbaga ay parang hindi naman common eh. Pero salamat dahil natatalakay natin ito. Minsan na-neglect na natin ito, pero ito importante, kumbaga i-vital din ang ating pagiging Kristiyano. Ano po? Kaya dito po sa usapin na to, sabi po dyan, ay ating pong simulan na. So, number 1 po, nauna natin. So, unang part po na ating mapapansin dyan ay yung tinatawag po nating children to parent. So, ano ba yung gagawin ng mga anak sa magulang? So, number 1 po, under po niya ng children to parent, ay yung pong tinatawag natin sa verse 1 na clear instruction. So, basahin ko po, sabi ng verse 1, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. So, ibig sabihin, children, obey your parents in the Lord. So, yun po yung ating walang pagtatalakayan. Ano? So, ibig sabihin, maliwanag po dyan, merong clear instruction. So, kumbaga ay, bakit ba natin dapat sundin ang ating mga magulang? Ito ba'y dahil lang na tayo, kumbaga ito'y normal lang ba? Makikita natin dito sa verse 1, maliwanag, sinabi talaga ng Bible. Hindi lang dahil, kumbaga ay, both sa, given na yun, magulang natin sila. Pero maliwanag na sinabi sa atin, ipinahayag sa atin, mga anak, magsitalima kayo sa Panginoon, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Doon pa lang makikita natin, maliwanag, talagang inuutos to ng Panginoon. So, ibig sabihin, ay, kasi sa panahon natin ngayon, hindi to common. Kasi ito yung makikita nyo, buksan natin po sa 2 Timothy chapter 3, verse 2. Para lang po ating mapansin. Ang sabi po ng Bible doon, 2 Timothy chapter 1 pala, verse 2 hanggang 2, sabi dito, datapot alamin mo ito, nasa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. So tayo po ngayon ay nasa panahon na malapit nang dumating ang Panginoon. Kumbaga ay may mga senyalis na tayo nakikita. At sabi dyan, ito yung mga makikita natin. Sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili, maibigin sa salabi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. So, ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, hindi common na yung gumagalang sa magulang. Kumbaga ay, ang mas nakikita natin talaga ngayon ay masuwayin na sa magulang. Alam niyo bakit? Kasi kulang sa pagtuturo ang magulang sa kanyang mga anak. Kumbaga ay, kaya dapat tayo mga Kristiyano, lalo na sa mga magulang na talagang nakakalaat sa Panginoon, malaking bagay talaga na tayo ay unang may takot sa Panginoon. Kasi kaya nating dalhin ng ating mga anak, ang inyong mga anak sa Panginoon, kung unang-una, kayo muna may takot sa Panginoon. Kaya importante po yung ating mga aralan. So, ang pinupuntos lang po dito ay clear instruction. Maliwanag na sinabi ng Bible na dapat nating igalang ating mga magulang. Bagamat may mga pagkakataon na hindi naman lahat, bagamat makikita natin yan sa bandang baba, pero maliwanag po, sabi ng Bible, may clear instruction sa atin. Bilang mga anak tayo, dapat tayong gumalang sa ating mga magulang. Kasi, kumbaga ang paggalang natin, nagre-reflect din ang paggalang natin sa Diyos. Kasi kung ang magulang natin, hindi natin kayang igalang, wala na tayong totoong kayang igalang sa ibang tao. Kasi ultimong magulang nga natin Ultimong magulang nga natin. So, yun lang po yung gusto kong ipakita dyan. So, dyan po sa clear instruction, may dalawang part po ulit. Makikita natin. Sa verse 1. Sabi po ulit ng Ephesians chapter 6. Balikan ko lang po ulit yung ating text. Mga anak, magsitalima kayo sa Panginoon. Magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Under po nung clear instruction, may makikita po tayo dyan. Ano yung instruction sa atin? Una, our action. Under po nung number 1, clear instruction, our action. So, mapapansin po dyan sa King James Version kasi, sabi po doon, children, obey your parents in the Lord. Kung mapapansin po natin yung obey, ang ibig po kasi ng obey, to submit, to sumbit. To submit, to comply with, to heed, to follow direction, and
instruction. So, ibig sabihin, ang instruction sa atin, meron talaga tayong dapat gawin. Ibig sabihin, yung sabi dyan na, children, obey your parents in the Lord. Yung ibig sabihin yung obey, kailangan mo talagang mag-submit. So, ibig sabihin, tayo mga anak, dapat talaga mag-submit tayo. Bagamat, mayroon pong tinuro sa atin nung nakaraan na submission ng wife to husband. Pero parang ang idea po nitong submission ito, yung idea ng submission doon ay parang equality, di ba? Hindi ibig sabihin na nagpapasakop ang babae sa lalaki, ay mataas na ang lalaki sa babae. Yung submit na ginamit po dito ay iba. Ito yung nagpapakita talaga ng ikaw ay may mas mataas sa'yo. Ang tawag din ay inferiority at superiority. So, yun po yung nag-research din naman tayo ng kaunti. Sabi po dyan, to submit, to comply with, to follow direction, instruction. So, maliwanag doon, ang bilin sa atin ng Panginoong Diyos, ang ating action sa ating mga magulang, masumunod talaga tayo. Obey. Kasi, bakit? Ang pagsunod kasi ay may kaakibat na kumbaga ay walang masayang buhay na laban. Diga? Kumbaga kabigatan yan kapag ang iyong anak ay laban sa iyo. Bilang kayong mga magulang, pag nararamdaman yung inyong anak ay hindi nyo masupil, di kayo mabigat sa loob. Kaya tayo mga anak, dapat talaga manalangin din tayo sa Panginoon. Kasi ang nature natin, tayo rebelde Kumbaga dapat tayo, kaya ipanalangin natin, kung tayo talaga mga Kristiyano, dapat may puso talaga tayong submissive. At yun ay magre-reflect din sa pagiging submissive natin sa Panginoon. Kumbaga kung ang ating niyang magulang inasusunod natin, lalong higit ang Panginoon. Bagamat makikita natin yan doon. So ang ating gusto lang pong ipakita dyan ay, yung ating action ay to obey. So gawin po natin, maliwanag po ang sabi ng Diyos, sumunod po tayo. Kasi ang sabi po ng, yung ating verse, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. So maliwanag po doon, magsitalima. Obey. So niliwanag po yan sa ibang verses na nabanggit. Sa Proverbs chapter 1 verse 8. So ating bubuksan sa aklat po ng Proverbs. So ito pong Proverbs ay napakadaming talata po dito na patungkol sa paggalang sa magulang. So ang sabi po diyan, anak dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. So ang point po diyan, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. So hindi yan basta inilagay ng Panginoon sa wala. Kumbaga inutos sa atin yan, maliwanag dahil yun yung kailangan. Ang kailangan natin ay sumunod. Kumbaga ay dinggin mo ang turo ng iyong ama. So, hanggat may tinuturo sa atin na alam mong tama, alam mong hindi against sa gusto ng Panginoon, sundin natin ng ating mga magulang. Hindi porket feeling natin, minsan kasi tayo ay, pagkahalimbawa, tayo ay may edad na, minsan parang, mas dumadating na parang mas more knowledgeable na tayo sa ating mga magulang. Sana wag dumating sa atin yung point na yun. Kasi hanggat ikaw ay anak, as long as ikaw, lalo't higit na ikaw ay nasa border pa ng iyong magulang, wala kang ibang dapat gawin kundi sundin ang iyong mga magulang. Wala kang karapatang sumuway. So, ang karapatan mo lang sumuway ay kapag yun ay labanan sa Panginoon. So, yun lang po. Ano pa sabi ng ibang talata pong nakalagay dyan? Sa Proverbs 8:32, sabi po dyan, ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo sapagkat mapalad ang mga nag-iingat ng mga daan. Parang mali yata yung verse na yan. At 33. Ayun, makakinig kayo ng turo at kayo magpakantas at huwag ninyong tanggihan. So, ibig sabihin lang po dyan, tinuturo din sa atin, talagang makinig tayo ng turo. So, ito pala ang idea ay ito yung pantas. Ito yung matalino. Kumbaga, ito yung gawang tama sa atin. So, dapat tayo ay nakikinig sa turo ng ating mga magulang. At ang gusto lang pakita natin, sundin natin ito. So, kumbaga ito yung tamang gawin natin bilang tayo ay mga anak ng Panginoon. So, kaya bilang tayo ay nasa panahon ng pasaway ng mga anak, sana tayo ay isa sa mga anak na nagpapakita na tama pa rin ang pagsunod sa mga magulang. Hindi dapat tayo nadadala ng mundo, na kung ang mundo ay ganito, dapat hindi tayo. Kasi tayo anak na ng Diyos Alam na natin kung ano yung tama. So, ibig sabihin, maliwanag sa atin dapat, clear sa atin, na tayo inutusan ng Diyos, sumunod tayo sa ating mga magulang. Kasi kung ating babalikan, ang Old Testament,
Alam niyo naman po, nangyayari sa mga sa mga anak na sumusuway sa magulang, di ba? As in, talagang pinapatay sa bato. Ay, imagine mo kung tayo ngayon, sa panahon yun, ay ginagawa sa atin. Baka tayo bato-bato na Kasi, wala. Kaya salamat na ito yung nagagampanan natin. Bagat minsan parang, gusto mo lang lumaban Kasi minsan, meron ka din naman prinsipyo Pero sabi nga ng Panginoon, superior ang iyong magulang sa iyo. Dapat yun ay alam natin maliwanag sa atin. So kahit gaano pa tayo katalino, kahit minsan alam na natin nasaan tayo, wala tayong ibang gawin kundi ang sumunod sa magulang. Kasi kakaibat ng pagsunod naman talaga Kumbaga hindi naman yung madaling bagay. Madaling sabihin sumunod, pero kapag talagang alam mo sa iyong buhay na ito yung utos ng Panginoon, so dapat talaga tayo ay sumunod. So yun po, action natin bilang ay yung to obey. Pangalawa, ay yung tinatawag na attitude. So sa verse 1 ulit, balik po ulit tayo dun sa Ephesians chapter 6. Kasi sabi po dyan, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Pagdating po ng verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang utang-utos na may pangako. Sa English po, sa King James, honor thy father and thy mother, for this is the first commandment with promise. So, unang po natin makikita dun sa instruction, una, mayroong action, at pangalawa, mayroong tinatawag na attitude. So, yung honor. So, isipin po kasi ng honor, to respect, to revere, to hold in high regard. So, bakit ko po nakita yan? Bakit ko nasabi? Kasi may pagkakataon naman talagang sumusunod tayo sa magulang, pero wala yung paggalang. Nakukuha niyo po ba? Kasi tingnan nyo, meron namang inutusan Meron din namang sumunod, pero nagdadabog. Diga, tama po ba? Kasi isipin, dapat baguhin din natin yung ating attitude. Hindi lang yung action natin. Hindi lang yung tayo sumusunod, pero meron din dapat alam din natin kung ano yung dapat attitude natin. Kaya tingnan nyo, hindi lang sinabi sa atin na magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Sinundan din agad ng igalang mo ang iyong ama at ina. So, hindi lang yun po, ibig sabihin lang na sumunod ka lang. Ibig sabihin, dapat sumusunod ka rin na may paggalang. Tama po ba? Kasi, pwedeng sumusunod ka, pero labag sa puso mo So, wala din. Kumbaga, ay parang sayang lang yung pagsunod mo. Kasi alam naman ng Panginoon na yung ating puso. Kung talagang sumusunod tayo sa ating magulang. So, ibig sabihin, dapat lang po natin, kumbaga, ang gusto ko lang pong i-point dito, makita natin na sana, kapag ang attitude natin ay parang iba na, sa pagsunod sa ating mga gulang, manalangin na tayo sa Panginoon na baguhin yan. Kasi hindi lang pwedeng tayo sumusunod, pero wala yung paggalang. Kasi kung inyo maalala doon sa Matthew, kung sa Matthew yata nga chapter, yung basta yung, alam niyo yung dalawang parang parable siya na merong sabi, inutusan ng nung amang magbubukid na magpala. Meron doon sumagot na, oo, pero hindi naman pumunta. Pero meron naman doong ayaw, pero siya yung pumunta. So, anong point natin? Ibig sabihin, hindi lang verbal ang pagsunod. Kumbaga, dapat ay tunay din sa atin. So, kasi pwede nakikita tayong sumusunod Pero yung attitude natin, tama ba ang ating attitude? So, yan ay may reflect din natin yan sa Panginoon hindi lang sa magulang. Bilang tayo anak ng Diyos, dapat ang ating pagsunod talaga din sa Panginoon nasa tama ang attitude natin. Kasi pwedeng tinuturuan tayo ng pastor. Ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon, itinatama tayo. Pero yung attitude natin, yun naman sinasabi lang ng pastor. Sana dapat baguhin din natin yan. Kasi wala sayang yung pagsunod natin kung iba naman yung attitude natin. At alam yan ng Panginoon. Kaya ako po nakita yan, hindi lang pagsunod, kundi meron ding dapat attitude. So, ibig sabihin, kung susunod ka rin naman, ay di yung tamang motibo na, ako tamang attitude na. Kasi walang blessing sa taong sumusunod na ang puso naman ay hindi sang-ayon sa kanyang ginagawa. Kumbaga mabigat. Kaya po sana sa atin, bilang tayo ay mga anak, dapat maliwanag sa atin yan. Ano po? So, meron tayong dapat gawin. Meron tayong action na dapat obey at yung ating attitude dapat. So, maliwanag po sana sa atin yan. Ano po? So, ibig sabihin, yung gaya nga na ulit ko kanina, yung lapas lang sa magulang kasi, yan ay mabigat na bagay.
Kaya sana, dahil nagpapasalamat na tayo mayroong mga magulang, sana wag dumating sa point na kung kailan wala na tayong magulang, saka pa natin may isip na sumunod. Kasi, sino po dito, yung kumpleto pa? Yung may ama't ina pa? Tapos naglilingkod pa sa Panginoon. Di ikasaya. Kaya, alam niyo po, ganun din ang puso ng Panginoon kapag ang ating magulang isinusunod natin. Masaya ang Panginoon sa ating ginagawa. Kumbaga, nagre-reflect lang yan sa ating attitude din sa Panginoon. Kasi yun nga, yung paggaling natin sa magulang, kasi ang Panginoon nagbigay sa atin ng mga magulang, di ka? Bagamat wala naman tayong choice. Kumbaga, dumating na ito na ating mga magulang. Hindi man natin yung mapipili Pero yan ang binigay sa atin ng Panginoon. Yan ay kanyang sovereign will. Ibig sabihin, yan ang binigay sa atin ng Panginoon, igalang natin. Kumbaga, superior yan sa atin. Bagamat minsan, walang perfect na magulang, di ba? Hindi laging tamang sinasabi. Pero ang sabi ng Panginoon, sundin mo, igalang mo. So yun po yung gustong iparating sa atin ng Panginoon. Sa kahit anong bagay, hanggat ayon sa utos ng Panginoon, sundin natin. Kasi makikita din natin yung limitation pagdating ng dito. Sa number 2. Sige po, ating punta na. Una, so maliwanag po, clear instruction, merong attitude, merong action, obey, meron ding attitude na dapat baguhin. Yung honor. Pangalawa, ay yung pong tinatawag nating condition. So, ibig sabihin dyan po yung in the Lord. Kasi dun balik ulit tayo sa verse 1. Sabi po dyan, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Sabagat ito'y matuwid. Sa English po, children, obey your parents in the Lord. So, ano yung sabihin po nyon? Bakit merong condition? Ibig sabihin, clear instruction, pangalawa, condition. Dito po papasok yung sinasabi ko kanina, bagamat naulit ko na po, yung tinatawag na condition. Ibig sabihin, may pagkakataon talaga na hindi natin susundin ang ating mga magulang. Meron talagang instances na meron kailangan kang sumuway sa magulang. Pero ano yung tamang pagsaway? Kasi nabanggit po dyan, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Yung sabihin, kapag itong magulang na ito ay ang pinapagawa sa inyo ay ayon sa Panginoon, sundin natin. Pero kapag ang magulang na ito ay ang tinuturo na sa atin laban na sa Panginoon, may karapatan na tayong sumuway sa kanila. Kaya nagpapasalamat po tayo dun sa mga kapatid natin na bagamat pinipigilan ng mga magulang na kumbagay maglingkod, pero nagpapatuloy. Ibig sabihin, hindi mali yung pagsuway nyo. Hindi yan walang kabuluhan sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, sundin nyo ang inyong mga magulang, pero may kasunod sa Panginoon. Sabihin, tinuturuan tayo ng Panginoon na sundin ang ating mga magulang. Pero hanggang saan? Hanggang kailan? Hanggat tama ang pinapagawa ng mga magulang. Kasi kapag ang inuutosan ng mga magulang mo, mag-adik ka, magnakaw ka, para tayo may makain, mali na yan. Kasi laban na yan sa Panginoon. So, sabihin, hindi lahat ng bagay makikita natin talaga. Hindi lahat pwede natin sundin. Kumbaga may limitation din. Kaya magaling matalino talaga ang Panginoon. Alam niyang lahat ng bagay. So, kaya magpasalamat tayo kung ating mga magulang ay talaga nasa Panginoon. Ibig sabihin, walang ipapagawa yan sa atin na laban sa Panginoon. Kahirap namang ang ama natin naglilingkod, pero pinipigilan pa tayo magsimba. So, kumbaga, contradiction yon. Kaya, salamat sa mga magulang na naglilingkod talaga sa Panginoon. Ibig sabihin, kumbaga kasiyahan kayo naming mga anak. Kasi hindi na kayo hindi namin kayo kakontra. Kumbaga, malaya na kami maglilingkod kasi alam namin na ang mga magulang namin ay payag sa aming ginagawa. Kasi meron talaga dito mga na medyo may kabigatan pa sa puso na pinapanalangan sa Panginoon Kasi magulang nila yun Kasi mahirap naman talagang sumuway sa magulang. Bagamat kumbaga yung pagkakataon nga ganito, kumbaga alam mo na, ramdam mo naman sa magulang Hindi naman bigat na hindi ka nasunod sa kanila. Pero alam mo, mayroong dapat masundin kumbaga ang magulang tamang sundin, pero may mas mataas sa magulang. Kaya salamat po. So, ibig sabihin lang po niyan, condition. Merong limitasyon ng pagsunod. Kaya, merong limitation ang pagsunod. So, balikan po natin, sabi nga dyan, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. So, yun po,
sabi ko nga, ay kung hanggat ang pinapagawa ng ating mga magulang sa atin ay ayon sa kalooban ng Panginoon, sundin natin. So yun lang naman po kasi ang pagsunod naman yan ay yan ay may kakaibat ding kumbaga ay madaling pagpalain ang tao masunurin. Kaso mahirap, parang ganyan din naman sa Panginoon di ka? Hindi lang naman sa ating mga magulang mismo sa laman Ganon din sa Panginoon. Kasi tayo mga anak din naman anak din tayo ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang Panginoon ay matutuwa sa atin kung ating sinusunod siya. So, at alam natin ang Diyos ay matalino. So, ibig sabihin, kung pinapagawa natin ng Panginoon ito sa atin, dapat sinusunod natin. Kasi yun ay ayon sa Kanya. So, ibig sabihin lang po, sundin natin ang Panginoon. Kumbaga ay madaling pagpalain nga kapag ang tayo ay masunurin. Kahirap pagpalain yung laban. Kahit sa mga anak, di ba? Mahirap bigyan yung inuutusan mo lang ng simpleng bagay ay sundin. How much more lalo ang Panginoon? Ay, ang daming pinapagawa sa atin ng Panginoon, di ba? Hindi, ang dami nating pagkukulang sa Panginoon. Pero salamat na lang, minsan hindi tayo pinapatulan Kasi minsan magulang, isang pagkahamali na, minsan nagagalit na agad sa atin Namamalo na agad. Pero ang Panginoon, tayo bilang tayo mga anak, kung tayo papatulan lagi ng Panginoon sa ating mga pagkukulang, walang mangyayari sa atin. Pero salamat, mabuti ang Panginoon. So, ang gusto ko lang mong i-point dito, condition. Yung in the Lord pong tinutuko dyan, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Sundin natin ang ating mga magulang kapag ang magulang na ito ay, ang pinapagawa ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya sa mga kasama po natin na kumbaga ay ang magulang ay kabigatan sa kanila, talagang manalangin kayo sa Panginoon. Kasi hanggat yan ay kumukontra sa inyo, kabigatan niyo yan Kaya hanggat kaya niyo panalangin niyo, ingatan niyo ang inyong patotoo. Kasi dapat natin, hanggat hindi natin naakakayan, kabigatan natin yan. Kaya mahalaga po na sana ay maunawa natin ito. Na tayo, bilang mga anak, dapat tayong sumunod sa ating mga magulang. So una, may makikita ng instruction. Pangalawa, yung condition. At ito po yung pangatlo, yung tinatawag pong consideration. So, wala po akong makita doon sa reward palibasa kumbaga, ba't gagayo? Pag nasanay nga naman mag-alliterate, nag-alliterate din naman niya kahit pa paano Kumbaga, parang, kumbaga maikli na nga yung preaching Kumbaga, at least parang may tumatak lang man sa inyo. Kasi sa daming sasabihin ko dito, sigurado ako, 90% makakalimutan nyo Kaya yung pala yung kumbaga ay sa art of preaching daw, yun yung kumbaga ay bakit ginagamitan ng alliteration. Kahit pa paano meron tayong matandaan. So kaya po biyaya po na nakakapangaral. Ako po ay hindi Bible student. Kumbaga ay biyaya lang ng Panginoon. Dahil kumbaga ay ginagamit. Dahil ako nga nagpapasalamat dahil kung akin pong babalikan na kayong sarili, ay sino ba naman ako para pakinggan? Pero salamat na lang talagang may Panginoon na kumbaga ay siyang nag-i-enable sa hindi naman karapat-dapat. So yun po, una nating mapapansin sa children to parent, merong clear instruction, meron ding condition, pangatlo, meron ding consideration. So, ang ideya po niyan ay merong reward. So, nakalagay po doon sa chapter 6 ulit, basahin po ulit natin. Ephesians chapter 6, verse 1, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. So, doon pa lang makikita natin na meron na agad, kumbaga ay may kakaibat na agad na reward o kumbaga ay may compensation na agad sa taong gumagalang sa kanyang mga magulang. At yun ay po pinaliwanag ng verse 3. Sabi po dyan, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. So number 3, yung makikita natin, ano ba yung sa children to parent relationship? Una, may clear instruction. Pangalawa, merong condition. Pangatlo, merong consideration. So merong kumbaga ay hindi walang kabuluhan. Bagamat tama naman talaga po di ka? Kumbaga ang idea lang po natin, tamang sumunod sa magulang. Pero hindi naman doon natatapos ang pagsunod. Ang sabi po dyan, upang yumaan kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. So meron pong dalawang kinonsiderate po dyan. Una, yung quality. Ang sabi po dyan, that it may be well with thee. Sa English po, sabi sa Tagalog dyan ay upang yumaan kang mabuti. Ibig sabihin pala, ang susi ng masayang buhay ay masunurin.
Kumbaga ay gaganda, tiyak na gaganda talaga ang iyong buhay dito sa lupa. Sabi po dyan, that it may be well. Well po yun. Well with thee. W-E-L. Sorry. Typo yata po. Upang yumaon kang mabuti. Isabihin po, ang consideration sa atin ng Panginoon, kapag tayo masunurin sa magulang, merong quality ang ating buhay. Ibig sabihin, masaya. Tama. Tayo ay ayon sa patakaran ng Diyos. Hindi tayo, kumbaga hindi tayo laban sa gusto ng Panginoon. Ibig sabihin, ang masayang buhay talaga nasa pagsunod. Kumbaga, kaya ka pinagpapala, ibig sabihin, masunurin ka sa magulang. Tama naman ito mo, pagka ikaw ay may kailangan, madaling kang bigyan ng magulang mo kapag ikaw inutusan, ikaw ito ang tawang inutusan. Di ka? Baga, minsan, ang habol natin yung yung sukli, keep the change. Pero, beyond that, ibig sabihin lang talaga natin, hindi walang kabuluhan yung pagsunod sa magulang. So, meron tayo diyang, may consideration ng Panginoon. Ang Panginoon naman ay hindi liko eh. Alam niya ang ating ginagawa. Kumbaga, kapag tama ang ating puso, ibig sabihin may reward. Hindi na tayo dun sa reward eh. Kumbaga, beyond that na lang eh. Pasalamat na lang natin sa ating mga magulang na tayo may mga magulang na ginamit para tayo ay iluwal dito sa mundo. Pero yun, ang nakatuwa doon, ibig sabihin lang, may quality. At isa pa pong makikita natin dyan ay yung tinatawag natin quantity. Ang sabi po dun verse 3, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. So, ibig sabihin, bakit quantity? Ikaw ay mabuhay na malaon, that thou mayest live long on earth. So, ibig sabihin, ang susi pala ng mahabang buhay hindi nasa pansit. Ibig sabihin, ang mahabang buhay pala, bagamat ay nasa pagsunod sa magulang. Tama po ba? Kaya minsan, kaya ibig sabihin pala, bakit pinapatay ng Panginoon? Kasi baka nga masuwahin sa magulang. Ibig sabihin, dagdag ka lang sa ubigat sa mundo. Di ka? Kaya kung gusto niyong humabangin yung buhay, ay isa lang, sumunod sa magulang. Kung wala naman tayong magulang sa laman, ay di sumunod tayo sa magulang natin sa Panginoon. Ang Panginoon mismo ating sundin. Kaya yun po, makikita natin, may consideration. Ang ating mapapansin lang dyan ay hindi walang kabuluhan ang pagsunod sa magulang. Kumbaga ay, ikaw ay nasa maayos na buhay na kapag ka sinusunod mo ang iyong magulang at hindi lang maayos na buhay, dinadagdagan pa ng Panginoon ng iyong mga buhay. Ibig sabihin, binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Panginoon. Kasi, hanggat nabubuhay ang ating mga magulang, kumbaga hindi natin laging kasama ang ating mga magulang eh. Kaya kumbaga may pagkakataon talagang hihiwalay tayo eh. Pero hanggat tayo ay kasama natin ang ating mga magulang, sulitin natin. Kasi minsan darating din sa point natin na hahanapin natin yung kalinga ng ating mga magulang. Kumbaga sabi nga issue din niya sa atin sa mundo. Ibig sabihin, kapag wala na ako sa puder ng aking mga magulang, may karapatan pa ba akong sumunod sa kanya? Sa tingin niyo po? Kasi minsan di ba, bumukod na tayo, may walay na. At tayo may pakailan pa ba dapat tayo sa ating mga magulang? Meron po di ka? Kasi, magulang mo yan eh. Kumbaga, ang makapaghiwalay lang mo talaga ng relationship natin ay kamatayan. Kumbaga, hanggat may magulang ka, sundin mo. Kasi ang sabi po ng verse, 1 Timothy chapter 5 verse 4, naalala ko lang po. Ngunit kung ang sinumang babaeng bawo ay may mga anak o mga apo, magsipag-aral lang ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbayan at magsiganti sa kanilang mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Panginoon. Ibig sabihin pala, hindi masama na pagka ikaw ay may pamilya na ialalahanin din ng iyong magulang. Kumbaga, sabi dyan, magsiganti sa kanilang mga magulang. So, ang idea po ng ganti dyan ay hindi yung sumbatan. Kumbaga, tumanaw ka ng utang na loob. Kumbaga, wala ka naman dito sa mundo kung hindi ginamit ng Panginoon ng iyong mga magulang, di ka? Kaya wala tayong karapatang sinusinuhin lang sila. So, isipin lang po natin, bakit ka nabanggit yan, ay yung pong point na, yung may karapatan pa ba tayo sa ating mga magulang. So, isabihin sa'yo dyan, ito'y nakalulugod sa paningin ng Panginoon. So, tama lang talaga na tumanaw tayo ng utang ng loob sa ating mga magulang. At yan ang susi po dyan, hindi lang yan basta, walang kabuluhan sa Panginoon. Kumbaga
ikaw ay mabubuhay ng mabuti dito sa lupa at dadagdagan ng Panginoon ng iyong mga buhay. So, susi nga po, ay yung ng magandang buhay ay nasa pagsunod. Yun may po yun may reality talaga eh. Kumbaga, hindi na mawawala yan. Kumbaga, cycle na yung life. Na kapag ka ikaw ay masunurin, di ikaw ay pagpapalain. Kapag ikaw ay pasaway, di ikaw ay papaluin. Ganun nga po, Kaya, tayo mga anak, sumunod tayo sa ating mga magulang. So yun po, makikita mo natin dyan, merong consideration ng Panginoon. At panghuli, doon po sa number 1, ay yung pong tinatawag natin challenge. Wala na yung Sean. So, clear instruction, condition, consideration, tapos bigla ng challenge. At least letter C. Balik po tayo doon sa Ephesians chapter 6. Ang sabi po dyan, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Sa English po ay, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So, doon po sa number 4 na ating makikita, ng children to parent relationship ay clear instruction, condition, consideration, at yung challenge. For this is right. Bagamat napasadahan ko na po yan kanina, so isabihin lang ng Panginoon dito, bakit tayo dapat sumunod sa magulang? Sapagkat ito'y matuwid. So, ang challenge sa atin, bakit natin susundin ang ating mga magulang? Kasi ito naman talaga yung tama. Ito yung, kumbaga ito lang yung nararapat. Hindi, kumbaga kung gagamitin natin yung common sense, magulang natin, sundin natin, tama yun. So, yun lang ang gustong ipakita dito sa atin ng Panginoon. Ang challenge sa atin, sumunod tayo sa magulang. Bakit? Tama yun. Kaya sabi po ng Colossians chapter 3 verse 20, sabi po ng Bible diyan, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay. So, alam na po natin dyan yung lahat ng mga bagay, hindi naman sa lahat. So, mayroon din condition. Ang sabi po dyan, sabagat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Ibig sabihin, yung pagtalima natin talaga sa ating mga magulang ay tama lang. Kung baga ang challenge sa atin, bakit tayo susunod sa ating mga magulang? Bukod sa inutos ito sa atin ng Panginoon, alam natin yung condition ng ating susundin, merong consideration, merong kaakibat na reward ang pagsusunod sa magulang, at ang challenge sa atin, tama lang itong ating gawin. This is right, sabi nga ng Panginoon. Obey your parents in the Lord, for this is right. Alam natin ito ang tama. So, ang goal natin dito ay hindi lang tayo sumunod sa ating mga magulang, kundi dahil ito talaga yung tama sa paningin ng Panginoon. At kapag ginagawa natin ito, isabihin, ang nilulugod natin ay hindi lang ating mga magulang. Bagamat ang magulang ito ang tuwa sa atin kapag tayo masunurin, lalong higit ang Panginoon. Kasi ang Panginoon pa rin naman talaga nabigay sa atin ng ating mga magulang. So, tama lang po yun. Isabihin, yung ating ginagawa lamang ay tama sa paningin ng Panginoon. At yan po yung may i-apply din natin, lalong higit sa Panginoon. So, tama lang din na masundin natin ang Panginoon. Kumbaga hindi tayo karapat dapat iligtas, diga? Hindi naman tayo, hindi man tayo dapat pag-aksaya ng oras ng Diyos dahil tayo ipasaway. Pero salamat na lang, kinawaan tayo ng Panginoon. So, ano yung ating isusukli sa atin? Isusukli natin sa Kanya. Di tayo maging masunurin sa Kanyang pinapagawa niya sa atin. Sapagkat yun ay tama lang. Kumbaga ikaw ay tinulungan ng Panginoon, ikaw ay magbalik din, kumbaga ay utang na loob. Hindi man utang na loob, kumbaga ay terminology ng pantao, pero yun ay parang sabi nga nung memory verse ni Mark, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? So, sabihin lang, pasalamat natin talaga sa Panginoon, tayo ay naglilingkod sa Kanya. So, sabihin, yung challenge po sa atin doon, bilang tayo mga anak, tama lang na sundin ang mga magulang. Ephesians chapter 6 verse 1. Sabi nga po noon, ay tama. Kumbaga ay tama. This is right. Ito lang yung ito yung tamang gawin natin sa Panginoon. So, yun po yung ating makikita sa unang part. So, sabihin po, sana po ay naging maliwanag sa atin yun bilang mga anak. Merong instruction sa atin, lalong higit merong condition, hindi lahat ng bagay ay pwede mong sundin. Pangatlo, may consideration, at pang-apat, meron ding challenge. At dito naman po sa pangalawang part, ito naman po yung tinatawag na parent to children. So, hindi lang tayong mga anak din yung dapat, hindi lang tayong mga anak ang tinatama ng Panginoon.
Kasi minsan, pakaramdam natin pag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, parang lagi tayong pinapatamaan. Pero totoo, hindi naman nga. Talagang itinatama talaga tayo ng Panginoon. Hindi tayo pinapatamaan, itinatama talaga tayo ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon ng ating buhay eh. Napakadami nating pagkakamali eh. Kaya nga ang Bible isinulat eh, for correction. Ibig sabihin lang, kapag tayo feeling natin, bakit ako'y guilty doon sa aking napanggang yun? Ibig sabihin lang talaga, itinatama talaga tayo natin Panginoon. At ang susi dyan, para tayo ay maging masaya, ay di baguhin natin ang ating ugali sa Panginoon. Dahil ako naman po, ako'y hindi ko ito sinasabi dahil kumbaga ako nga po ang unang subject dito. Ibig sabihin, kung tayo pare-parehas guilty, di pare-parehas po tayong magbago para sa Panginoon. So yun lang po So una nating tinalakay ay yung children to parent. Pangalawa naman po ay itong parent to children. Ano naman po yung dapat gawin ng mga magulang sa kanilang mga anak? So tapos na yung mga anak, so mga magulang naman po tayo. Dahil magulang na kayo, So yun po, balik na po tayo sa ating pong text. Ang sabi po dyan, Ephesians chapter 6, verse 4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. So una po nating makikita dyan ay number 1, meron pong warning. Parent to children, merong warning. Provoke not. Ibig sabihin, tayong mga ama, so ibig sabihin, ang idea po dito ay hindi lang ama, kundi kasama din ng mga ina. Kumbaga tayong mga magulang, kayo palang mga magulang, huwag ninyong ipamungkahi ang inyong anak sa galit. So ano ba yung idea na po ng provoke not, ipamungkahi sa galit? Kasi may mga pagkakataon kasi ang mga magulang ay nakakapagdulot din naman nga ng, kumbaga ay parang sama ng loob sa mga anak. Kasi may mga hindi maiiwasang tagpo sa buhay na napapagsabihan tayo ng ating mga magulang at tayo nagtatanim ng sama ng loob. Ang sabi diyon kasi, at bisa kasi baka naman nga kayong mga magulang ay merong dumadating na kalabisan talaga, Kumbaga ay minsan, baka nga naman sa sobrang pagsaway natin, medyo napapalabis na. So, ang idea lang po dyan ng Bible, manaway tayo, tamang manaway, di ka? Pero ang sabi dyan, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong anak. Ibig sabihin, hindi porket tinatama ang mga anak, lahat ng ating pwedeng gawin ay gagawin na natin. Ang sabi dyan, provoke not. Huwag din naman nating hayaan na lumayo ang loob ng mga anak sa mga magulang. So, ibig sabihin, ang tamang pagsaway dyan talaga ay under pa rin ng salita ng Panginoon, ng guidance ng salita ng Panginoon. So, kasi minsan dumadating na, katulad sa magkakapatid, di ka po? Minsan alagyan napapansin lang ng magulang ay isa. Minsan dalawa. Pero hindi napapansin yung iba, di ba? Minsan nagkatampo, Pero salamat na lang, sa akin po, sa aking family, hindi naman ganun, Biyaya ng Panginoon. Kala nyo lang, hindi. Pero yun, salamat sa kumbaga hindi naman sa atin, kumbaga example lang po na ngayong gabi, na warning sa ating mga magulang, sa inyong mga magulang, kahirap ka ng ganito, nagki-feeling magulang na ay provoke not, wag nating ipamungkahi sa galit ng ating mga anak. So hangga't kaya nating manaway tayo, pero wag naman yung sobra na ginagawa natin na inilalayo na natin yung loob ng mga anak natin sa mga magulang. Kaya minsan ang mga anak hindi ganun ka-close sa magulang, di ka? Minsan nagsasabi ng problema sa mga ibang tao pa. Kasi minsan baka nga pagkukulang din naman ng mga magulang. Kasi sa halip na ang kausapin ay anak, ay iba ang kinakausap. Hindi, ang idea lang po ay, kumbaga yung time talaga Importante po yan. TIME, Lagi, kumbaga example nga sa atin yan What is love? TIME. What is ganito? TIME. Ibig sabihin, importante yung may time din sa isa't isa. Ang ating mga magulang, dapat personal natin din nakakausap. At tayo din mga magulang, dapat naglalaan din tayo ng time sa ating mga anak. Sa inyong mga anak. Sorry po, Naglalaan talaga. Ibig sabihin, dapat i-develop natin sa atin yung relationship ng magulang sa anak, na yung closeness. Kaya minsan, bakit iniisip ng magulang, bakit ito mga ito bakit hirap na hirap ako pasunodin? Kasi baka nga naman sa magulang din.
Hindi naman lahat po, pero wag sana dumating sa point na ganun. Kaya may paalala po ang Bible, may warning. Provoke not your children into wrath. So wag nating ipamungkahi ang ating mga anak sa galit. So pangalawa, so hindi lang po yung warning, so meron din pong words of advice. Wala na akong makita dun sa sa advice na W. The words of advice. No, kaya yun po, biyaya po ng Panginoon nakakapag-outline din ng mga kahit paano. So yun po, una, na kailangan gawin ng parent to children, una, may warning din ng Panginoon. Pangalawa, meron din pong word of advice. So hindi lang naman negative. So meron din pong positive. So balikan po ulit natin yung ating talata. So halos dito lang naman po ako, ito lang naman po yung kinuhanan ko. Verse 4 ulit po. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Sa English po ay, anong pasabi dyan sa King James? Medyo may parang kasing kulang din sa Tagalog And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So unang natin makikita dun sa words of advice, una ay enrich them. So isabihin po dyan, yung bring them up dyan, so ay sabihin dyan ay nourish or grow ang idea po. So sabihin ay palakihin. Ang bagay siguro dito kinulang ang iba. Hindi na palaki ng ayos ng magulang. So enrich them. Ang idea lang po dyan ay yung salitang bring them up. Ibig sabihin, tayong mga magulang, ang mga magulang po talaga ay mayroong responsibility. So, isipin, hindi lang kayo basta nagpamilya. Hindi lang kayo basta nag-asawa. At hindi lang kayo basta din nag-anak. Kasi ibig sabihin, pagka kayo nag-anak, may tungkulin na kayo dyan unang-una pa lang. Una, enrich them. So, ating turuan ng ating mga anak na lumago. Kumbaga ay palakihin ng tama. At yan ay magagawa ng mga magulang na nasa Panginoon talaga. Yung mapalakihin ng tama ang kanilang mga anak. Kasi sa mundo ngayon, kasi iba na yung kalakaran Minsan ang mga anak lumalaki na lang nawala sa guidance sa magulang. Kasi ang mga magulang masyadong busy na sa mundo. Kumbaga yung mga bagay ng mundo. Nakakalimutan na yung dapat priority niya. At sana tayo bilang mga magulang, kayong mga magulang, dapat ay alam niyo yung priority niyo. Alam niyo yung responsibility na binigay sa inyo ng Panginoon, sa inyong pamilya. Pag kayo ay nagpamilya. Una, yung enrich them. So, ibig sabihin lang po dyan ay nourish. Pangalawa, educate them. Turuan. Sabi po dyan, verse 4, kundi inyong turuan sila ayon sa way at aral ng Panginoon. So, ibig sabihin pala, ang pinakauna talagang dapat teacher ng mga anak ay mga magulang. Kaya hamon po sa inyong mga magulang na mag-aaral din kayo ng salita ng Panginoon. Kasi paano nga pagkat ang ating mga anak ay babago pa lang nakakilala sa Panginoon at tayo mismo mga magulang ang mga magulang mismo ang tanungin. Di kayo pag tayo walang alam, baka ang ating ituro sa ating mga anak ay yung pala sala na sa aral ng Panginoon. Kaya hindi po magaang bagay ang maging magulang. Ibig sabihin, meron ka talagang dapat gulang sa iyong buhay. At hindi lang basta hindi lang ang dapat mong ituro sa iyong mga anak ay makapagtapos ng pag-aaral, maabot ang mga ganito, lalong higit dapat tinuturuan mo ng ayon sa aral at saway ayon sa saway at aral ng Panginoon. Kaya mga magulang, hamon po sa inyo yan, mag-aral kayo ng salita ng Panginoon. Kasi kung anong inyong ituturo sa inyong mga anak, kung kayo mismo wala kayong sariling pag-aaral. Kasi kahirap naman na ang ating mga anak ay lumalaking walang alam, lalo sa Bible. Kaya nakakatuwa po si Amber, diga? Ito yung mga bata natin sa simbahan. Ibig sabihin, natuturuan talaga sila na maging malapit sa Panginoon. Bakit? Kasi ang magulang mismo ay malapit sa Panginoon. Kumbaga ay madaling akayin ang mga bata, ang mga anak, kapag kang unang ang mga magulang ang naglilingkod sa Panginoon. Kasi iba-iba pa yung kapag ang unang naligtas sa bawa ay mga bata, tapos ang akayin ay ang magulang. Medyo kumbaga ay 60% pataas bago mo maakay. Pero kapag ka magulang ang unang nakakilala sa Panginoon, medyo madali. Kumbaga ang idea ay, kasi meron kang superiority Kaya mo pasundin ang iyong mga anak. Kaya, hamon po sa ating mga magulang talaga, sa inyong mga magulang na, ituro ninyo sa inyong mga anak. So ano ba yung dapat nating ituro, ano ba dapat tinuturo ng mga magulang? So ito po yung
cross-reference po niyan sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 8. Ang sabi po ng Bible dito ay, "At ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw nito ay sa iyong puso, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay." So, ibig sabihin pala, dapat ang tinuturo talaga ng magulang ay ang salita ng Panginoon. So, hindi kung ano-anong pinag-uusapan sa bahay. Ano po? Pagka ikaw ay lumalakad sa daan, so ibig sabihin lang, kumbaga, saan man kayo pumunta, dapat talaga ang Panginoon pa rin ang sentro ng inyong usapan. Ibig sabihin, ito yung bilin sa ating mga magulang, na ito yung dapat ituturo natin sa mga anak. Kasi ang una pong binanggit dyan, iyong iibigin ng Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ang iyong buong lakas. So, ibig sabihin, ang tinuro sa atin ng Panginoon, na ituro ng mga magulang sa anak, ay ibigin ng Panginoon. Ng kanyang buong puso, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Sabi dyan, iyong ituturo, pagka ikaw nasa iyong bahay, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga. So, mahalaga din po yung devotion. So, bago matulog, dapat ay nag-aaral din ng Bible, sama-sama nag-aaral ng Bible. Ano po? Sabi po dyan, pagka ikaw ay bumabangon, at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at magiging pinakatali sa iyong noo. So, isipin talaga, dapat ang mga magulang ay example sa paglilingkod sa Panginoon. So, isipin, educate them. Turuan mo ang iyong mga anak nang dapat ay iyong ituro sa Panginoon. Ano? Pangatlo, una, enrich them, educate them. Pangatlo ay encourage them. So, sabi po dyan sa verse 4 din, ay inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. So, isipin, dapat tayong mga magulang din, payuhan din natin ng ating mga anak na huwag nating hayaang mas malapit pa ang mga ito sa iba. So, encourage them. Maging encouragement tayo sa mga anak. Kayo mga magulang, dapat kayo encouragement sa inyong mga anak. Hindi yung kapag tinignan kayo ng inyong mga anak ay hindi naman ito nagsisimba pag prayer meeting, hindi na rin ako sisimba. Tama po ba? Ang idea lang po, dapat yung pag-encouragement kasi yung mga anak na, bakit ako magpapatuloy sa Panginoon? Kasi kita ko ang magulang ko. Kahit anong struggle, nagpapatuloy sa Panginoon. Ibig sabihin, ang mga anak, dapat ganun nakikita sa mga magulang. Kaya ito yung tinuturo sa atin. Kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. So, hindi lang basta dapat ang magulang ay magulang lang. Dapat talagang magulang na mayroong alam sa Panginoon. Kasi nga, paano mo i-encourage yun kung mismong ikaw ay discouraged sa Panginoon? Kumbaga, dapat ikaw matibay din, malalim. Kasi ikaw ang titingnan talaga ng mga anak. Hindi naman kung halimbawa, pag tayo nasa simbahan naman hindi naman ang una nating titingnan ating mga kapatid sa pananampalataya. Lalong higit kung ang kasama natin ating mga magulang, ang una nating titingnan example talaga sa ating buhay, ating mga magulang. Kaya kayo pong mga magulang, dapat kayo maging encouragement sa amin. Kung paano namin kita na kayo ay nagpapatuloy sa Panginoon, malaking hamon din sa amin na kami ay magpatuloy sa Panginoon. Ano po? So una, hindi lang enrich, hindi lang i-educate, hindi lang i-encourage, at panghuli ay yung tinatawag po na evangelize them. So ano pong idea ng evangelize them? So bagay, ang idea lang, hindi lang sila basta turuan. Kumbaga talagang sila ay ipakilala ang Panginoon sa kanilang buhay. Kasi wala nang hihigit pa na pwede mong ipamana sa iyong mga anak, ikaw magulang, kundi ang Panginoon. Kasi kahit yan ay mapagpatapos mo ng pag-aaral, kahit mapaabot mo lahat ng kanyang pangarap, kung wala namang pagkakilala sa Panginoon, wala din. Kumbaga, sayang lang yung pagiging magulang mo. Hindi yun yung responsibility mo. Hindi mo nagawa yung dapat mong gawin. Kaya tayo mga naghahangad maging mga magulang, banda-banda dyan, dapat alam natin ito. Di ka? Bago tayo pumasok dapat alam natin yung bigat ng responsibility na gusto nating pasukin. Hindi lang basta makapag-asawa. Kasi, ang mundo nga ay ganito na. Ay dadagdagan mo pa ng mga anak na pasaway sa Panginoon. Ay parang wala din. Kaya, tayo inaasahan tayo, dapat lalo tayo mga nagsasabing anak ng Diyos. Dapat magmula talaga sa atin. Sa atin tutubo yung mga anak na naglilingkod sa Panginoon. So, kasi wala nang ibang magpo-produce niyan, kundi tayo.
Kasi nga minsan nga hindi pa nga natin alam kung yung mga anak mga anak dito na maliliit ay magiging talagang maglilingkod sa Panginoon kaya pinapadalangin natin 'yan. So ang point lang po natin diyan, evangelize them. So iyan ay magagawa mo kung ikaw muna kumbaga unang-una dapat ikaw ay may alam sa Panginoon. So turuan mo. So walang saysay na mapatapos mo lang yan ng pag-aaral kung hindi naman nakakilala sa Panginoon. Kaya dapat alam natin 'yan na hindi lang yun ang responsibility nating mga magulang, ay ipakilala ang Panginoon sa kanilang buhay. We are building up a family that glorifies God. So, ibig sabihin, ang goal mo dapat pagka ikaw ay magpapasok sa pamilya, hindi lang para mapilya, kundi madagdagan yung mga taong lumuluwalhati sa Panginoon. At yan ay magagawa mo kapag ikaw ay una mismo dapat ay nasa Panginoon. Kasi hanggat wala ka, pwedeng ma-out of the way ka Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon, alam mo yung dapat tunguhin mo. Alam mo yung dapat tuntunin mo. Na itong mga anak ko, dapat papakahin kong ito ay ayon sa aral at salita ng Panginoon at makilala mismo ang Panginoon sa kanilang buhay. Kasi hindi lang basta maturuan, kundi talagang i-meet mo, i-goal natin na ang ating mga anak ay makakilala sa Panginoon. So yun po yung gustong ituro sa atin ng Panginoon ngayong gabi. So tayo mga anak, dapat lang tayong sumunod. So, instruction yan sa atin. Clear yan. Maliwanag yan. At pinakita din ng Panginoon na merong condition. So, hindi sa lahat ng bagay, dapat mong sundin. So, meron ding limitasyon. Kapag ka ang pinapagawa sa Panginoon. At hindi lang yon, meron ding consideration. Merong reward. At meron ding challenge. At pangalawa, hindi lang sa magulang, hindi lang sa anak sa magulang, meron din sa magulang sa anak. May warning sa atin, meron ding advice. Turuan natin ating mga anak, i-encourage natin sila, i-evangelize natin sila. Pakilala natin ang Panginoon sa kanilang buhay. So, nawa po, ngayong gabi, ay naging maliwanag po ang mensahe ng Panginoon sa atin na tayo, ang responsibility natin dito ay alam natin na ang pagsunod sa Panginoon ay tama. So, tayo dapat po ay sumunod sa Panginoon dahil ang susi ng masayang buhay ay nasa pagiging masunurin. So, tayo po'y manalangin, tayo po'y mag-pray.